Amen. Thank you so much, Ate Jen. Amen. Habang inaayos po ang ating visual, good morning po ulit sa ating lahat. Amen. Are we blessed po mga kapatid? Amen. Pasalamat tayo kay Lord kasi dinala niya tayo dito sa bahay panambahan. Despite sa mga schedules natin and ang Diyos ay gumawa pa rin ng way upang sa ganun ay tayo ay sama-samang magpuri at mag-aral para sa kanyang mga salita. Good morning po sa mga kapatid na nasa FB at nasa Zoom. Maraming salamat po sa ating Diyos na buhay. Purihin po ang ating Panginoon. Amen po ba? So handa na po tayo? Time check. 11:10. May time check. Amen. Praise God. So, bago po tayo mag-umpisa, tayo po'y manalangin sa panandali. Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito, Panginoon, sa katapatan mo, sa walang humpay na paggabay mo at pagkalinga mo sa amin, Panginoon, sa pagmamahal mo, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, extending to our family, Panginoon, sa Pinas, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Sa umagang ito, kami po ay mag-aaral ng iyong salita. Lord, hinihiling po namin, Lord God, na ihanda mo ang aming mga puso't isipan upang sa ganun ang iyong salita ay magrema, Panginoon, sa aming puso, na magamit po namin ito, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon, upang kami po ay lumago sa aming paglakad patungo sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito na, Panginoon, na pinagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon, na kami ay magpupuri sa iyo sa umagang ito, Lord God. Lord, itago mo po ako sa iyong likuran, Lord God. Hindi po ako karapat-dapat, but Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong biyaya, sa iyong grasya, Panginoon. Despite, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, Lord God, you're still able to use us, Lord God, para sa iyong kapurihan. Maraming salamat po, and we ask, Lord God, na continue, Lord God, the Holy Spirit, Lord God, to hover in this place, Panginoon. Lord, ang bahay panambahan, protektahan mo po ito, Panginoon, sa mga anumang tangka ng kalaban, Panginoon. At ang iyong presensya, ang banal na Espiritu, Lord God, ang siyang kumilos sa aming puso habang kami, Panginoon, ay nag-aaral at nakikinig sa iyong mga salita. Lord, tinataas po namin ang lahat ng gawain na ito hanggang sa matapos, Lord God. Ikaw lamang pong may taas at mapapurihan sa umagang ito, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin na may pasasalamat, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus. Amen at amen. Praise God po. So ngayon po ay March 22. May nakakatanda pa ba sa atin sa preaching nung una, nung March 1, March 8, March 15? Amen. Praise God. Comfort or commitment. Tapos yung kay Pastor Regina? Amen. Praise God. O, meron. Kompleto. Nag-review my notes si Kuya Jess. Praise God. So, gawin po natin niyon para pag may nagtanong, meron po tayong isasagot at meron po tayong mabalik-balikan kasi hindi po tayo ang computer, 'di ba? Kung ano, 'di ba? Kung minsan nag-ano rin 'yan. So, kailangan may mga notes po tayo upang sa ganun is pwede po nating balik-balikan ang mensahe ng ating Panginoon. So, ngayong March, gaya po ng nabanggit ng mga nauna ng tumayo dito sa harapan, it's all about commitment po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Amen po. Sino pong nakakakilala dito? Familiar po tayo dito. Si Abraham. Si Abraham, no, tsaka si Isaac. Ano yung nangyari diyan nung i-offer niya ang kanyang anak? So makikita natin dito na kaisa-isang anak ni Abraham, pero anong sabi ng Panginoon? I-offer mo ang iyong anak. And during that time nung ano na ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac, nagsalitang ating Panginoon. Ang sabi niya, huwag mong anuhin ang bata, sabi niya. And the Lord God provide a lamb. Diba? Yun yung kapalit ni Isaac. So, Abraham passes the test of commitment and faithfulness in the Lord.
So makikita po natin dito na si Abraham ay yung kanyang commitment at yung kanyang faithfulness sa ating Panginoon. Amen po. Pangalawa, sino po yan? Daniel. So, na ano ni Ate Jen ata nito sa BSD po ba? So, si Daniel, anong kwento kay Daniel? Amen. Di ba may decree? May decree doon. May decree na inutos ang hari na hindi sila pwedeng manalangin sa iba, kundi doon sa hari lamang. Di po ba? So meron kasing mga opposition na nangyari dito na sabi nila, bakit hindi na tumatinag-tinag si Daniel, di ba? So sabi nila, taanganin natin kung tungkol sa pananampalataya niya sa ating Panginoon, doon natin siya matitinag, sabing ganon. Pero hindi nagpatinag si Daniel. So si Daniel ay despite sa sa decree na inutos ng hari, si Xerxes po ba yun? Yung nag-ano doon? Nebuchadnezzar po ba? Yun ang nag-utos na decree na bawal manalangin sa ibang Diyos, kundi sa hari lamang. So Daniel is example and be encouraged to remain steadfast sa kanyang pananampalataya. Even in the face of adversity. Kasi alam natin na may parusa yun, di ba? May parusa na mangyayari sa kung sila ay sasamba or mananalangin. At ano nung ginawa ni Daniel? Di ba nanalangin pa rin siya 3 times a day, ilang beses pa siyang manalangin, di po ba? So hindi yun nakahadlang sa kanyang pananampalataya at sa commitment niya sa ating Panginoon para magsilbi at manalangin. Amen po? Sino po yan? Si Job. Di po ba makikita natin si Job na talagang yung test sa kanya, di po ba? Talagang napaka-terrible yung nangyari sa kanya. Pero yung nangyari kay Job is merong permission ng ating Panginoon. Kasi nag-ano si kalaban sa kanya na, nagsisilbi lang yan kasi may blessing siyang natatanggap. Pero pag once na kinuha mo ang lahat sa kanya, tignan lang natin kung patuloy pa rin siya magsisilbi sa'yo. Sabi ng kalaban, di po ba? Pero si Job ay nanatiling tapat. Yung commitment niya sa pananampalataya sa ating Panginoon. And even na sabi ng mga kaibigan niya or yung asawa niya, di ba? Iniwan siya. Sabi ng asawa niya, i-curse mo na yung Diyos na pinaglilingkuran mo, sabi niyang ganyan. Pero nang sabi ni Job, hindi, sabi niyang ganyan. Ako pa rin ay mananampalataya at patuloy pa rin akong magsisilbi sa ating Panginoon. So that was yung mga commitments, marami pang ibang mga commitment na makikita natin sa Biblia, itong mga taong ito. Pero mayroon po tayong pag-uusapan na 3 tao rin when it comes sa commitment. So kay Pastor Regina, ang natakal niya is a poll about a commitment to the spreading the gospel, di po ba? Yung sa salita ng Panginoon. So ang reference verse po natin ay makikita dito po sa Ruth, sa Luke at saka sa Luke 22. Yan po yung ating itatakal ngayong umagang ito. So nabanggit na nung una na ang commitment, it is an agreement or pledge to do something in the future. So may commitment, hindi ka magkukommit kapag andun ka na, di ba? So in the future, something in the future. An act of committing to a charge or a trust. Di po ba? So the other term of commitment is dedication, devotion, allegiance, and loyalty. May mga iba pang mga synonym ang commitment, pero yan po lamang yung nakita ko po. At meron pa yung tie. Di po ba? Aware po ba tayo doon sa blood compact during nung nasa Sibika at Kultura pa tayo, mga history? Di ba? KKK. Di ba yung blood contact, it is an agreement, a tie, na kapag yung mga dato noon is meron silang agreement, is ano yung gagawin nila? Yung puputulin nila yung kanilang kamay, tapos ihalo yung dugo doon sa may tubig, tapos iinumin nila. It is a sign of a friendship or agreement kung ano yung man yung kasunduan na kanilang napag-usapan. Yun po yung doon sa makikita natin when it comes sa commitment. So dedication, devotion, allegiance, and loyalty. Dito po ngayon po sa umagang ito, meron pong 3 Bible character or mga tao dito sa Biblia na
who played an important role when it comes to commitment. So una po, siya si Ruth. Anong istorya kay Ruth? Sa Ruth 1:16 to 17, makikita po natin dyan. But Ruth said, "Entreat me not to leave you or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go. And wherever you lodge, I will lodge. You shall be my people. Your people shall be my people. And your God, my God. Where you die, I will die. And there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if anything, but death parts you and me." Yung story about Ruth is, meron siyang asawa, meron si Naomi ang kanyang biyanan. So meron siyang dalawang anak, si Malion at saka si Kilion. So sila ay namatay. Ang asawa ni Naomi is si Elimelech. Namatay si Elimelech, and then after that, namatay din yung kanyang dalawang anak. So nabalo silang tatlo, si Naomi, si Ruth, at saka si Orpha. Sila ay Moabites, di po ba? So during that time, nung may nangyaring taggutom doon sa Bethlehem, nag-migrate sila sa Moab. So nung time na yon, nung namatay na ang kanyang anak ni Naomi at ang kanyang asawa, ang sabi niya, makikita natin dito, hindi ko na ano yun. Ang sabi doon sa Ruth, tignan po natin sa Ruth 1:16 to 17. Yun pala, yung sabi niya, umuwi na kayo, bumalik na kayo. Sabi niya, bumalik na kayo doon sa mga magulang nyo. Sabi niya, kasi wala nang aking mga anak. Kung mag-aasawa man ako ngayon at ako'y maganganak ulit, aantayin niyo po ba na lumaki sila para asawahin ulit? Yun ang sabi ni Naomi. Pero anong sabi ni si Orpha ay? Anong ginawa ni Orpha? Bumalik na siya, umalis. Diba? Pero si Ruth, anong nangyari? Nag-stay siya sa kanyang biyanan. Sabi niya, don't entreat me to leave you. Huwag mo akong itulak na umalis. Sabi niya, bagkos ako ay sasama sa'yo. Kung saan ka pupunta, ako ay sasama. Ang mga tao mo ay magiging tao ko rin. And the last one, sabi niya, your God will be my God. Kung saan ka mamamatay, dun din ako mamamatay. Kung saan ka ililibing, dun din ako ililibing. So si Ruth, makikita natin dito, it was filled with examples of love, di ba? Makikita natin, may love story kasi dito sa Ruth, di po ba? It is examples of love, loyalty, and devotion. Yung devotion ni Ruth sa kanyang biyanan. Di ba mostly sa atin kapag wala ng asawa na natin, kung minsan yung mga balo, di ba? Bumabalik na sila sa kanilang mga dating pamilya, di po ba? So wala na. So kasi mahirap na silang makitira sa mga in-laws. Alam naman natin kung minsan ang in-laws may mga issues, di po ba? But Ruth decided and choose to stay with Naomi. Makikita natin dito. And si Naomi ay isa ng matanda na siya. So makikita natin dito na yung commitment ni Ruth sa kanyang biyanan, yung devotion niya, di ba? Na sasama ako sa'yo at mag-stay ako sa'yo. And yung pinakamaganda dito, sabi niya, your God will be my God. Makikita natin dito yung commitment ni Naomi, ni Ruth sa kanyang biyanan. Nakakasunod po ba tayo? Amen. So, makikita natin dito yung lesson kay Ruth. Ruth's loyalty serves as an example of the importance of standing by those we love no matter the cost. No matter the cost, di ba? So iniwan niya, hindi na siya bumalik sa kanyang pamilya, bagkos nag-stay siya kay Ruth. And Ruth demonstrated her deep loyalty and commitment not only to Naomi, but also to Naomi's God. Di ba yung commitment niya, hindi lang kay Ruth, ay hindi lang kay Naomi, bagkos pati na rin sa Diyos ni Naomi, which is our Lord Jesus Christ. She committed herself to our Lord Jesus Christ. So pangalawa po, Mary, the mother of Jesus.
Ano yung story kay Mary? Sabi dun sa Luke 1:26-33, now in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary, and having come in, the angel said to her, rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women, but when she saw him, she was troubled at his saying, and considered what manner of greeting this was. Then the angel said to her, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God, and behold, you will conceive in your womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. Of his kingdom there will be no end. So si Mary, isa siyang dalaga. Ang angel, si Angel Gabriel, nangusap sa kanya, sa kanya, sabi niya, ikaw ay magko-conceive, mabubuntis ka through the Holy Spirit. During that time in the Old Testament, kapag ang babae ay buntis na hindi pa kinakasal is, di ba, yung adultery na nga lang was stoned to death, di ba? Siya pa kaya na hindi pa nag-asawa, tapos nabuntis na siya. So isang kahiya-hiya na kasi they are already arranged na ikakasal na siya kay Joseph, di po ba? So the angel of the Lord said to Mary na ikaw ay mabubuntis, sabing ganon. So ang sabi ni Mary, doon sa 34, then Mary said to the angel, how can this be, since I don't know a man, sabi niya. And the angel answered to him and said, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you, sabi dito. And the Holy One who is to be born will be called the Son of God. Sa verse 37, sabi dito, for with God, nothing will be impossible. Anong sagot ni Mary? Anong sagot ni Mary? Then Mary said, behold, the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word. And the angel departed from her. So makikita natin dito na yung submissive, the submission, di po ba? Mary, her commitment is evident when she declared, I am the Lord's servant, upon learning that she would bear the Son of God. So yung makikita natin dito kay Mary is, she has a submissive heart. Kasi kung hindi siya nag-submit dun sa ating Panginoon, anong mangyayari? Pwede siya, hindi matutupad yung prophecy, di po ba? And the total surrender to God's will. Sabi niya, behold the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word. Sabi niya, for with God, nothing is impossible. So makikita natin dito, nagplano din si Joseph, di po ba? Nung time na yun na sabi niya, secretly na na lang niya si Mary, di po ba? Pero nangusap din ang Panginoon, the angel. Ang sabi doon is, ipunta mo si Mary, sinabi ng angel na, yun nga magbubuntis si Mary through the Holy Spirit. And then, anong ginawa ni Joseph? Dinala niya si Mary sa Bethlehem para matupad yung pangako, yung prophecy na doon siya sa Bethlehem manganganak. And sabi dito, si Joseph ay tumayo at dinala niya ang kanyang asawa doon sa Bethlehem. So, a submissive heart. Commitment requires a submissive heart. A total surrender to God's will. Hindi partial. It's a total surrender sa kalooban ng ating Panginoon. So si Mary, despite sa kanyang, marami siyang sakripisyo na ginawa, buntis siya, di po ba? Anong nangyari? Di ba nag-travel sila sa Bethlehem? Alam natin na kapag buntis, mahirap mag-travel, di po ba? Hindi na-advise ang mga buntis, lalo na sa time na manganganak ka na, it is risky and dangerous na mag-travel ka pa, di po ba? Pero dito makikita natin yung sakripisyo, yung commitment ni Mary
sa ating Panginoon para matupad yung nai-prophecy, di po ba? So makikita natin dito that Mary, despite of the shame, yung kahihiyan na mabubuntis siya, wala namang gumalaw sa kanya, di po ba? Yung kahiyahiyang na sa kanya, but Mary still, kung ano ang kalooban ng Panginoon, let it be according to the word, to the will of the Lord. So, Mary, the mother of Jesus, the commitment, sabi dito, through her unwavering faith and obedience to God. So makikita natin dito na I am the Lord's servant, sabi dito, so it be. Sabi niya, mangyari kung ano yung plano ng ating Panginoon. So, si Mary, her willingness to trust God completely, yung buong pusong pagtitiwala sa ating Panginoon, even sa mga challenges, circumstances na nangyayari sa ating buhay, kailangan nating isurrender ang ating sariling will for the greater good. Di ba yung ano yon? Nag-submit si Mary sa ating Panginoon. So makikita natin dito na yung pag-nurture din niya, inalagaan niya si Jesus, di po ba? Nung ipanganak na si Jesus, makikita natin dito kung paano niya pinalaki si Jesus. So yung devotion ni Mary, yung commitment niya sa ating Panginoon, nung sinabi ng angel of the Lord sa kanya, ikaw ay mabubuntis. And Mary said, so it be. Sabi niya, kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Commitment requires, yung sabi ko nga, a submissive heart. A total surrender sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. 11:30. Patapos na. Amen. Nagluluto pa. Nagluluto pa sila. Nagpiprito pa sila. Amen. So, pangatlo is si Jesus Christ. Luke 22:42 sa New King James Version, sabi dito, Father, if it's your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. So dito, nung time na dadakpin ng ating Panginoong Jesus para sa ganon i-crucify na siya, di po ba? So makikita natin dito anong nangyari na ilang beses dun sa Garden of Gethsemane, nag-pray si Jesus. May mga kasama siya dito. 3 beses siyang pabalik-balik sa, tingnan natin. 26:36-46. Then Jesus came with them to a place called Gethsemane and said to the disciples, sit here while I'll go and pray over there. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and he began to be sorrowful and deeply distressed. Then he said to them, my soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with me. He went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it's possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Then he came to the disciples and found them asleep, and said to Peter, what? Could you not watch with me 1 hour? Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Again, a second time, he went away and prayed, saying, O my Father, if this cup cannot pass away from me, unless I drink it, your will be done. And he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. So 3 beses, di po ba? 3 beses siyang pabalik-balik doon na makipagpuyat kayo sa akin, sabi niya. Kasi nga, the Son of Man, mabibitray na siya, dadakpin na siya sa pamamagitan ni Judas, di po ba? So makikita natin dito na sa ilang beses na nalangin ang ating Panginoon, di ba? 3 times siyang nag-plea sa ating Panginoon na Father, sabi niya, if this cup cannot pass away from me unless I drink it. Sabi niya, kung pwede lang, sabi niya, but your will be done. Kung ano yung kalooban mo, Lord, Ama,
mapangyari ito. Makikita natin dito yung commitment ng ating Panginoon na despite anong nangyari, di ba siya ay binugbog? Ano pa? Yung ano natin yung The Passion of the Christ, di ba? The Passion of the Christ, kung paano siya sinaktan, kung paano siya pinahirapan, to the extent na hindi mo na makilala ang mukha dahil sa ginawa ng mga soldiers sa kanya. And even na siya ay, ano pa yun? Pinahirapan na siya, di po ba? Tapos, pinapasan pa siya ng krus. Di po ba? Pinapasan pa siya ng krus upang sa ganun bitbitin niya at maglakad siya. At habang siya ay naglalakad siya ay hinahagupit. And yung panghagupit sa kanya, merong ano doon na merong mga parang bubog doon sa sa kanya, yung yung parang latigo, di ba may pang ano doon sa kanya na parang mga bubog sabi doon. Tapos kaya makikita natin dito yung mga sugat-sugat ng ating Panginoong Jesus. So, Jesus Christ, makikita natin dito yung commitment niya to the will of the Father para mapangyari ang kalooban, yung plano ng ating Panginoong Jesus. Anong ginawa sa kanya? 'Di ba nung nasa nasa Kalbaryo na siya, 'di ba? They cast a lot, yung ano pa siya, 'di ba? Nag-ano pa sila nung yung damit niya. 'Di ba pinag-anuhan pa siya, may nag-ano doon. Oo, yung susugal pa sila doon sa ano niya, 'di po ba? So makikita natin dito hindi pa sila nakontento nung na alam nila, parang alam nilang mamatay. Anong ginawa? Tinurok pa siya dito sa tagiliran, 'di po ba? So, makikita natin dito yung total surrender ng ating Panginoong Jesus sa Diyos Ama. The sacrifice, yung sakripisyo, anong ginawa niya? Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Bumaba siya sa kanyang trono at siya ay naging tao upang sa ganun ay matupad yung plano ng ating Panginoon. Makikita natin dito yung commitment ni Lord ng ating Panginoong Jesus sa ating Diyos Ama. Hindi matatawaran yung commitment, yung sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Tayo, kung may hiningi sa atin, kung may demand sa atin na isacrifice mo yung ganitong oras, anong reklamo, sabi, 'di ba? Oo, 'di ba? Kaano pa lang is nagrereklamo na, may violent reaction, nagre-react na kaagad. Sabi ganyan, 'di po ba? So makikita natin dito na hindi siya nag-retaliate. 'Di ba? Hindi siya nag-retaliate nung during that time na inaano na siya. Anong sabi niya? Panginoon, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun yung sabi ng ating Panginoon during na siya ay nakapako sa krus. So, yung life ni Jesus, the commitment that demonstrated by Jesus Christ, a commitment, sabi dito, Jesus demonstrated total surrender to the will of the Father, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even to the death of the cross. Sa Philippians 2:7-8. Commitment requires action. Hindi ka pwedeng mag-commit ng salita lang. It requires action. There are works or tasks needs to be done. Hindi ka pwedeng, sige magkukumit ako when it comes sa transport ministry. Sige magkukumit ako sa transport ministry. Pero hindi ka naman susundo. How come? So commitment requires, sinong susundo doon? Wala, di po ba? O kukumit ka sa kitchen, walang makain. Di ba? Via Zoom daw na magsundo, via Zoom na magluto, or kahit sa anong mga ministry pa tayo. So it requires action that needs to be done. Commitment, pangalawa is requires time. Di ba? Sa mga may asawa, kung may commitment, dapat may time. What are the 5 languages of love? Salary. Sahod daw sa Kuya Jess. Time. Quality time, di po ba? Commitment, kung ang commitment, kailangan ay ibigay mo ang iyong
Time, priority. Di po ba? Hindi ka pwedeng mag-commit na, ay mamaya na. When we say commitment, you need to prioritize. Di ba kapag may nag-ano sa'yo na, ay punta tayo doon, ay sorry, nakakommit na kasi ako sa ibang bagay. Di ba? Kapag sinabing, oh, punta gagala tayo, ay sorry, nakakommit na ako kay Lord. Friday ngayon. Amen po ba? Amen. So Friday ngayon, unahin ko muna ang ating Panginoon. It's a priority. Kung mahal mo, you should prioritize. Di po ba? Kuya Jess? Hindi sa lahat daw ng panahon. So commitment requires action, time. It's yung priority na sinasabi dito. And then number 3 is submission, yung nabanggit ko nga kanina. You cannot commit without submission. Kung pwede ka pa rin mag-commit, pero swaya-swaya, nos-nos. Di ba? Nos-nos. Swaya-swaya, di po ba? So magkukumit ako sa ganito. Ganyan. Pero kapag ano na, so makikita natin dito, and the last one is sacrifice. Commitment, hindi tayo magkukumit kapag nasa kumbinyente tayong sitwasyon. Pero kapag wala na, kapag mahirap na, ay quit muna ako, pass muna ako dyan, pastor, pass muna ako dyan, kuya, pass muna ako dyan, ate. Di po ba? So, makikita natin dito na commitment is submission, sacrifice, action, time, and priority. Di po ba? I-priority natin ang ating Panginoon sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. And commitment, sabi dito is, it should not be partial. It's a total commitment. Masakit ito, natamaan tayo, natamaan ako when it comes sa commitment. Kasi magkukumit lang tayo kung nasa komportable tayo. Kung okay lang, sige, I can commit. Pero kapag hirap na, wag muna. Pass muna ako dyan, pastor. Pass muna ako dyan, ate, kuya. Ito yung sinasabi dito na kapag inano mo ang mga kapatiran, sabi doon, including me, kasama na ako doon, number 1 ako doon, na kapag ang commit, wala na sigurong pupunta sa simbahan, ano, when it comes to a commitment, a total commitment, di po ba? Pero ang Panginoon is napakabuti niya kasi binibigyan niya tayo ng time upang sa ganun is mag-level up, di po ba, na Lord, patawad kung kami ay nakakagawa ng mga, yung commitment namin is maliit lang. Now it's time na tawid dito? Dagdagan natin yung ating commitment sa ating Panginoon. Now, anong relationship nito? Bakit ko na ano dito yung sinasabing itong mga tatlong ito, si Ruth, si Mary, at saka si Jesus. The relevance of commitment as demonstrated by Ruth, her faithful commitment led her to meeting Boaz, and becoming an important part of Jesus' genealogy. Yung genealogy, di po ba? Sa Matthew 1:5-6. So makikita natin dito na si Boaz, di po ba? Naging asawa niya si Ruth. So si Boaz, ang tatay niya is si Jesse. Anak niya si Jesse, di po ba? Si Jesse. Then si Jesse, tatay ni David. So makikita natin dito na yung prophecy, makikita natin yung ano niya, Isaiah says, there shall be a root of Jesse, and he who shall rise to rend over the Gentiles, and him the Gentiles shall hope. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Isa din sa Isaiah 11:1-5, 'di ba? The wrath of Jesse, yung ni Jesse, makikita natin dito na doon manggagaling yung ng ating Panginoong Jesus. Si Mary, her commitment, yun yan nasabi ko kanina, her unwavering commitment to fulfilling God's plan for salvation through her son. Yung commitment ni Mary, 'di ba, yung time na mapangyari ang kalooban ng ating Panginoon. So si Mary ay nag-conceive, pinanganak niya si Jesus. Sabi doon sa Isaiah 7:14, therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Di po ba? So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet saying, behold, the virgin shall be
with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God is with us. Ang bahay panambahan natin, bahay ni Emmanuel, God is with us. So Jesus Christ, the ultimate example of commitment, is found in Jesus Christ, who willingly endured suffering, humiliation, and crucifixion to fulfill the redemptive plan of the Father. Di po ba? Ano yung plan ng ating Panginoon? The redemptive plan, yung palaging nababanggit, di po ba? So makikita natin dito sa Christology, dun sa ni David Hacking. Ito po yung mga dito, why did Jesus died? Di po ba makikita natin, kinuha ko po ito kay David Hacking dun sa Christology, to do the will of the Father, to save the lost sinners, to fulfill the law, to redeem those who are under the law, to demonstrate God's righteousness, to manifest God's love to us. Andyan po yung mga reference, kung gusto po nating balikan, to bring us to God, to destroy the devil's power, to be merciful and faithful high priest, to serve and give his life as a ransom, to reconcile us to God, to bear our sins, to take away our sins, to forgive us our sins, and to give us eternal life. Ito po yung plano ng ating Panginoon, ang ating Diyos Ama, to have the redemptive plan. So yung tatlong yon, may participation sila kung paano na isakatuparan ang plano ng ating Diyos Ama, the redemptive plan, kung kaya nandito tayo. Maraming salamat sa ating Diyos Ama kasi nandito tayo to give us the salvation, the eternal life. Di po ba? Kung hindi nag-participate itong mga taong ito, the commitment from Ruth to Mary and to Jesus, makikita natin dito na walang saysay ang ating pananampalataya kung hindi namatay at nabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesus. Now, conclusion. In order for us to have commitment, we must first establish the foundation. Ano yung foundation? We cannot commit if we don't have relationship with God, with Jesus Christ. Totoo po ba o hindi? Amen. Kasi hindi ka pwedeng mag-commit kung wala kang relasyon. Pwede kang mag-commit pero yung hindi siya mababaw lang, di po ba? Pero kapag mahal mo ang isang tao or mahal mo ang ating Panginoon, if you have a relationship with Jesus Christ, you can commit whatever the cost. Sabi dito, the foundation, our relationship with God. So anong gagawin natin to have in order for us to relationship with God? Admit that we sinned against Him, confess and repent from our sin, accept Jesus Christ as our Lord and Savior, surrender and commit our life to Jesus. Committing our life to Jesus means total surrender of our will, our plans. God is honored in our total commitment to Him, not partial and not half-hearted. Hindi kalahati, di po ba? And the last one says, commitment means that certain decisions are made in advance. Irrespective of the circumstances, kahit ano man yan, no matter what the cost, sabi doon, I will honor Christ, whatever the pain, whatever the cost, I will obey God's word, even when that is the hardest thing to do. I will do what God has called me to do when it is draining as well as when it is fulfilling. Di po ba? Amen po ba? Alam nating mahirap talaga ang sumunod, yung commitment natin sa ating Panginoon. Pero God is reminding us na yung commitment natin is dagdagan pa natin sa ating Panginoon. We need to fully surrender our life to Jesus upang sa ganon, makasunod tayo ng walang hadlang sa ating Panginoon. Di po ba? Yung preaching ni Pastor, di po ba? Burn the bridges, follow Him, and remember your calling. Di po ba? So, hindi tayo makapag-commit ng todo-todo sa ating Panginoon kung wala tayong relasyon sa ating Panginoon. And I hope
every one of us here is tinanggap na natin ang ating Panginoong Jesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen po ba? Amen. The title is Commitment, a Vital Role in Fulfilling God's Plan. Yan po yung title ng ating message sa umagang ito. To God be all the glory. Lumampas po ba sa oras? Amen. Praise God. Glory to God po. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito as we reminded us once again, Panginoon, on how to commit in you, Panginoon. Alam po namin, Lord God, na mahirap ang aming mga daang tatahakin, Panginoon, kung merong mga pagsubok sa aming buhay, but we are reminded through the life of Job, through the life of Daniel, through the life of Abraham, Ruth, Mary and Jesus, Lord God, whatever the cause, Panginoon, dumahirap man, Panginoon, yung mga challenges, mga adversity na kinakaharap namin, Lord God, kami ay patuloy na magsisilbi at maglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, patawad kung kami ay nanghihina, Lord God, kung kami ay, kung minsan ay pinagsasawalang bahala ka namin sa aming buhay, Lord God. Lord, take control and take charge in our life, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang siyang manguna sa aming buhay, sa lahat ng mga desisyon, sa lahat ng aming mga kakaharapin, Lord God. In our down moments, Panginoon, Lord, ikaw po ang siyang tumapik sa amin. Ikaw, O Diyos, ang siyang magpaalala sa amin, Lord God. Ikaw ang Diyos, Ama, Panginoon, na ikaw ang siyang mapagmahal na Diyos. Ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya sa amin, Lord God. Nasasamahan mo kami, Lord God, sa aming journey, Lord God. Sasamahan mo kami at hindi mo kami iiwan, Lord God. As the word says, Emmanuel, that you are with us, Panginoon. You will never leave us nor forsake us. Lord, tulungan mong bawat isa, Panginoon, sa aming paglakad, sa aming pananampalataya patungo sa iyo, Lord God. Tulungan mong bawat isa, bigyan mo ng kalakasan, Lord God. Let the fire, Panginoon, yung aming pagsisilbi sa iyo, Panginoon. Ibalik mo ulit, Panginoon, yung aming pagmamahal at paglilingkod sa iyo, Panginoon. Huwag mong hayaan ang mga challenges, mga trials, mga pagsubok ang humadlang sa amin, Panginoon, sa aming pagsisilbi, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord God, sa katapatan mo, sa kabutihan mo, at sa pagmamahal mo, Lord God, at pati na rin, Lord God, sa pasensya, Lord God, na patuloy mo kaming inaakay, Lord God. Patuloy mo kaming binabalik, Lord God, inaakay, pabalik sa iyo kung kami, Panginoon, ay nawawalan ng landas, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God. Truly, Lord God, na sa presensya mo, Panginoon, may kapayapaan. Sa presensya mo, Lord God, there is comfort, Lord God. In the name of Jesus, there is healing, Lord God. There is power, Lord God. There is peace in you, Lord God. Sa iyo lamang kami magtitiwala, Panginoon, at maraming salamat, Lord God, sa dakilang pag-ibig, Lord God. Maraming salamat sa iyong bugtong na anak na si Jesus, Lord God, na kami ay nagkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise God po.